Human God 3 na si Mamushi, pahihirapan nga ng lubos itong si Daemon upang mangyari nga din talaga yung nakita ni Koji na mapapahamak nga si Ada? Posible nga ba talaga ang bagay nito? Maaari nga ba talaga mangyari ang pagkakataon na to? Well, ang sagot, oo, pwede. Dahil posible talaga guys na itong si Mamushi ay alam na nga niya ang sekreto ng abilidad ni Daemon. So paano ba yun? Ganito guys, di ba alam nyo din naman na itong ang si Mamushi ay ang God 3 version ni Bag na may gusto nga dito kay Ada. So dahil nga itong si Bag ay isa na nga ding human God 3, as usual guys, lahat nga ng details o lahat nga ng impormasyon na meron itong si Bag, basically magkakaroon nga din itong si human God 3 Mamushi na kung anong meron DNA itong si Bag, same nga din dito sa human God 3 niya na si Mamushi. Likewise nga din kay Hidari na God 3 version ni Sasuke na match nga ang data nito o sila nga ay magkapareho. So ngayon mga parekoy, dahil ito ngang si Bag ay siya nga ring si Mamushi, basically kung ano yung nasa memory ni Bag ay ganun nga din dito kay Mamushi. Likewise nga din sa pinakita o pinaliwanag dito sa chapter 32 ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. At kaya nga dahil din dyan, dito na nga rin mayayari itong si Daemon dahil ito ngang si Bag ang pangunahing panigurado na may idea or may alam sa sekreto nga ng abilidad nitong ni Daemon. At ang isang katunayan nga dyan ay itong ang sinabi ni Bag dati na maganda nga daw na bagamat nakakabwisit nga daw itong ability ni Daemon na reflection ability, pero maaaring mangyari na mapalagan nga daw ito kung magagawa nga daw na makita ang sekreto nito. Which means, pag nakita o nalaman mo nga talaga ang sekreto ng reflection ability ni Daemon, mangyaring matik na lalabas nga rin o lilitaw o marireveal ang weakness o kahinaan nito. So ano ang ibig sabihin guys? Ibig sabihin lang, itong si Mamushi na siyang si Bag ang nakatakdang makakontrapelo nga dito kay Daemon. Kasi isipin nyo, sa hinabahaba na nga din ng kwento ng Boruto hanggang sa makapasok nga itong time skip, mangyaring itong si Bag nga lang talaga ang kaisa-isahang nilagyan ng author na ganyang estado. Kumbaga sa dami ng karakter dito, bakit siya nga lang ang binigyan ng karapatan na may akda na makapagsalita nga ng bagay na yan patungkol nga dito kay Daemon. Siya nga lang din yung mababang karakter sa member ng Kara na madalas ngang nakaka-interaction nitong nila Ada at Daemon. At siya nga lang din ng kaisa-isahang may abilidad sa God 3 version niya na may kontrapelo sa abilidad ng kapatid ni Daemon na si Ada. Na kaya naiisip nyo naman na ang logic dito mga parekoy. Pinagtatapat-tapat talaga ng may akda ang bawat target nila dito. Kumbaga hindi aksidente, may purpose talaga. Na kaya nga din dito sa latest chapter ng Boruto Time Skip, hindi na nga lang patungkol sa paglamon ni Mamushi kay Ada ang naganap o nangyari nga dito, kundi sa isang bagay pa nga din na kinaiinisan nila o kinaiinisan nga nitong ni Mamushi na gusto na nga din daw kasi niya na makabawi dito kay Daemon sa pagbungi nga nito sa kanyang ngipin noong siya pa nga ay si Bag. So ayan nga mga parekoy no, nakuha naman na natin yung ibig sabihin dito na ito nga si Mamushi nga talaga ang pangunahing pwedeng makakana dito kay Daemon. At ngayon, dahil nga din sa chapter na yan guys, sa umpisa masabi natin na maaaring hindi nga muna ma-figure out ni Mamushi ang sekreto dito ni Daemon. Dahil nga din sa case nito na mas lalo nga itong nagpadami, which means pag dumami siya lalo, mangyaring babagsak nga din ng kanyang intelligence na kaya masihina nga ang kanyang pag-iisip. Ngunit subalit datapwat na kapag bumagsak nga muli ang kanilang bilang na marahil siguro na mismong isang Mamushi na nga lang ang natira. Dito guys, itong original na Mamushi, ang masasabi natin na nag-iisang makakaharap o makakatapat nga ni Daemon na paniguradong magpapahirap nga sa kanya ng lubusan. Guys, matalino kasi itong original na Mamushi na kaya kapag nangyaring naubos na nga o nawala na nga yung mga clone niya, for sure o matik na nga mga parekoy na ang kanyang katalinuhan ay babalik na nga din at dito na nga din natin masabi na magagawa na nga din niya siguro na ma-figure out ang sikreto ng abilidad ni Daemon upang mapahirapan nga niya ito sa laban. At kaya nga dahil dyan, dito na nga din papasok yung idea natin na mapapahamak nga ang kapatid ni Daemon na si Ada na siyang nakita nga din ni Koji sa hinaharap o sa future. Na ibig sabihin nga mga parekoy na mukhang na-figure out nga ni Mamushi ang sekreto ng ability ni Daemon na kaya nga nangyaring napahamak itong si Ada kasi posible nga na nahirapan o nagawa nga talagang matalo ni Mamushi itong gwardya nga ni Ada na si Daemon. Guys, take note, walang way si Ada na ipagtanggol ang kanyang sarili laban nga dito kay Mamushi. Kasi diba hindi naman fighter type si Ada, kaya nga ang gwardya niya ay itong si Daemon. Kasi nga wala namang pambakbakan type na ability sa Ada, kaya takbo at takas lang ang ginagawa niya diba nung habulin nga siya nitong mga Mamushi. Na kaya ayun nga mga parekoy, pwedeng bagsak nga talaga si Daemon laban dito sa isang Mamushi o dito nga sa original Mamushi na na-figure out na nga ang kanyang kahinaan o sekreto ng kanyang reflection ability na dahil nga din upang matagumpay na magawa ni Mamushi na malamon sa Ada at naging puno ito. Original Mamushi, which means pinakamatalino sa lahat kasi nga wala na nga din siyang clone. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito na nga din papasok yung sinabi natin sa nakaraan dun sa last chapter
chapter, dito nga sa last panel, na isa nga sa mga ginagawa talaga nitong ni Koji is yung gusto nga kasi talaga niya na may nasa-sacrifice na ang purpose nga din kasi niya is para may ma-unlock na bagong kapangyarihan sa ibang karakter dito. So ilang mga halimbawa nga dito, 'di ba, is yung sa mga nagdaang chapter na mga pangyayari. Na ito nga si Sarada para ma-awake niya ang ability ng kanya Mangekyou Sharingan. Kinakailangan pa nga ni Amado na mapahamak itong si Yodo na siyang ka-teammate nga nila Araya at Shinki. At sa ganyang pagkakataon nga na pagkapahamak ni Yodo nangyaring matagumpay nga na na-unlock ni Sarada ang kanyang Mangekyou Sharingan or ang ability ng kanyang Mangekyou Sharingan. At ito nga ang Uhirume or itong mga Black Spear. At syempre isang halimbawa pa nga dito is ito nga nangyari sa nagdaan din itong sa mga nakaraang chapter. At ito naman ang pagkapahamak ni Inujin upang magawa nga daw ni Himawari na ma-unlock ang kanyang natatagong lakas at kapangyarihan, which is nasa kanya pala ang Nine-Tailed Beast na si Kurama. So lahat ng yan guys, 'di ba? Lahat nga ng yan dahil nga rin sa pagsasakripisyo na pagkapahamak nga ng isa sa mga minamahal nila ay nangyaring na-unlock nga nila o nabuksan ang kani-kanilang mga natatagong angking lakas. Na kaya yan nga mga ilang halimbawa guys ang magsasabi nga muli na ito ngang si Ada ay maaari nga talagang mapahamak katulad nga ng nangyari dito kay Inujin at Yodo na siyang magiging dahil nga din para nga makita natin yung full potential nitong ni Daemon na same nga sa logic kali Himawari at Sarada dito nga marahil na baka maglabas nga si Daemon ng panibagong abilidad niya na dulot nga ng matinding galit at poot dahil nga sa pagkapahamak ng kanyang kapatid na malamang itong panibagong ability na lalabas kay Daemon alam nga din ni Koji na makakatulong sa Shinobi Alliance kontra nga sa mga kalaban ngayon na kaya nagigets nyo naman na siguro guys yung strategy nga dito ni Koji. Same logic yan mga pare, marahil na dito na nga lalabas yung isa pang ability ni Daemon na siyang inililihim nga din ng kapatid niya na si Ada. Mag-uumpisa kay Mamushi na mapifigure out nga nito yung reflection ability ni Daemon, yung weakness ng ability na yan at magagawa nga ni Mamushi na matalo si Daemon at matagumpay niyang malamon sa Ada at maging puno. At dahil napahamak si Ada, dyan na nga marahil lumabas yung pinakasekretong lakas ni Daemon, isang sekretong lakas na pinakapangmalakasan o pangwasakan na siyang hindi nga rin daw pwedeng malaman ni Code. Maybe marahil na isang halimbawa na kapag na-unlock na nga ito ni Daemon is yung mata nga niya is magbabago na parang tulad nito na kulay itim. Let's say o sabihin natin na parang killer mode dito ni Daemon. Killer mode o killing intent. So something like that mga pare ko no? Pinakasekretong pangwasakan na ability ni Daemon. Na kaya ang huling bagay nga dito mga pare ko naisipin nyo na lang din na bakit nga hindi sinabi ni Koji kay Daemon na mapapahamak nga ang kanyang kapatid na sa Ada. Bakit hindi niya sinabi kay Daemon na nakita nga niya sa future na mapapahamak nga si Ada? So alam nyo na ang sagot guys. Katulad nga lang din ng halimbawa natin kanina na nangyari kay Yodo at sa nangyari kay Inujin. Same o parehas nga lang din sa kanila guys. Hindi sinabi ni Koji kila Sarada at Himawari na mapapahamak si Yodo at Inujin dahil nga kapag sinabi ni Koji malamang na hindi nga sila papayag na may mapahamak at mangyari sa kanilang mga kaibigan at pag nagkataon na hindi nga din mangyayari na mabuksan ang natatago nilang abilidad. Na kaya ganun na nga lang din dito kay Koji kila Daemon at Ada. Hindi niya pwedeng sabihin kay Daemon na mapapahamak ang kanyang kapatid na sa Ada. Na kaya nga rin, di ba, tignan nyo. Pagdating naman dito kay Inujin, yung nakita nga ni Koji na mapapahamak naman si Himawari, sinabi ito ni Koji dito kay Inujin. So bakit ganun? Ba't sinabi ni Koji kay Inujin? Samantalang kay Daemon hindi nga sinabi ni Koji. Simple lang ang sagot mga pare ko. Dahil yung kay Inujin hindi naman nangangailangan ng sacrificial method na siyang magre-reveal nga ng panibagong ability nitong ni Inujin. Yung bagong lumabas na ability ni Inujin ay teachable naman siya. Nagaling nga kasi yun sa future na pwede na nga nilang i-advance study. Same nga lang din sa naging case ni Boruto na natutunan niya ang paggamit ng Flying Thunder God o Hiraishin na siyang nakita nga rin kasi ni Koji sa future na in-advance study na nga nila. So isang klase ng mga abilidad o mga kapangyarihan or mga power-ups na hindi na nga nangangailangan ng sacrificial method na parang ganun nga lang din dito sa case ni Inujin na hinayaan nga siya ni Koji na malaman ng bagay na to. Hindi nangangailangan ng matinding puot at galit para nga ma-unlock ang panibagong ability. Unlike nga dito sa case nila Himawari at Sarada. So ngayon, gets nyo naman na siguro guys kung bakit hindi nga sinabi ni Koji kay Daemon yung pagkapahamak ni Ada sa hinaharap. Kinakailangan nga kasi talaga na mapahamak si Ada para nga lumabas yung pinakatinatago nitong abilidad ni Daemon. Yung pinaka-potential niya na magagamit nga kasi nila kontra nga sa mga matitinding kalaban nila. Kaya yun nga mga pare ko ang mga bagay na magsasabi na kung bakit matatalo nga ni Mamushi si Daemon or nakatakda talaga si Mamushi ang magbe-break ng limit ni Daemon na magiging tools o paraan para nga mapilitan si Daemon na ilabas ang kanyang pinaka-potensyal na siyang pinaka-pandurugan, pangwasakan at pinaka-pambalagbagan na kapangyarihan. Na kaya masabi nga din natin na maganda at magaling ang strategy nitong ni Kashin Koji at hindi nga pantolongges. So hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video patungkol nga dito sa Mamushi, Daemon at Ada at sa kanilang balagbagan. Hanggang dito mga pare ko, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.